Dahil sa pahayag ng Chinese Embassy sa US na handa sila sa anumang giyera laban sa Estados Unidos, marami ang naniniwala na hindi lamang giyera sa trade at komersyo ang pinaghahandaan ng China ngayon, kundi naghahanda rin ito sa isang all-out military war at malaki umano ang kumpiyansa ng China sa lakas ng kanilang militar na may ibubuga na laban sa US military. Ngunit mas lalo pang lumalakas ang paniniwala ng karamihan nang mapabalita na sikretong nagpapatayo ang China ng higanteng laser facility base sa kuhang satellite images ng Planet Labs na ngayon lang nakita ng buong mundo. Anong klaseng laser facility ito? Gaano ito kalaki? Ano ang kaya nitong gawin? At paano ito magagamit ng China laban sa US? Ito na nga ba ang ultimate weapon na maaaring pantapat nila sa Amerika na maaaring magpapataas ng tsansa ng China na matalo ang US sa isang malaking bakbakan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Nitong unang linggo ng Marso lamang ay inilabas ng kilalang satellite imaging company na Planet Labs ang litrato ng isang hugis X na gusali na kuha sa loob ng isang mabato at mabundok na probinsya ng Mianyang, China na pinaniniwalaan ng mga ekspertong sumuri sa litrato na isang higanteng laser fusion facility na sikretong pinapatayo ng China bilang bahagi ng kanilang hangaring maisakatuparan ang pagkakaroon ng isang futuristic at limitless energy at weapon source na maaari ding magamit upang mapabilis ang development nila ng makabago at advanced nuclear weapon system na magiging pinakamalakas sa buong mundo. Ayon kay Decker Eveleth, isang analyst sa US-based corporation na CNA, taong 2020 pa nang una nilang natunugan at maiging sinubaybayan ang proyektong ito ng China na noong panahong yun ay malaking pile pa lang ng mga lupa at bato ang makikita sa site na ito sa isang probinsya ng China. At salamat sa mga imahe mula sa Planet Labs ay mas malinaw na ang development at hugis nito ngayong 2025. At base sa itsura ng gusali ay obvious na isa itong nuclear o laser fusion facility. Ngunit babala ni Eveleth na isa lamang ito sa maraming lokasyon na nakitaan nila ng ganitong uri ng gusali na ibig sabihin ay puspusan talaga ang pagpapagawa ng China ng hindi lamang isa kundi maraming ganitong uri ng pasilidad. Base sa kanyang analysis, dagdag pa ni Eveleth na ang apat na tila sanga o galamay na makikita sa pasilidad ay mga higanteng mekanismo na siyang magpapalabas ng malalakas na laser energy na direktang tatama sa mataas na tore sa gitna na nagsisilbi bilang target chamber at naglalaman ng hydrogen isotopes. At ang pagtama ng laser beam sa naturang chamber ay magreresulta ng pambihirang lakas na enerhiya na nalilikha lamang sa gitna ng mga bituin na nakikita natin sa kalangitan. Kapag naperpekto ito ng China, hindi lamang enerhiya ang kanilang makukuha dito, kundi maaari din nila itong gamitin bilang isang napakalakas na armas. Bagamat sa pagkakaalam ni Eveleth sa mga ganitong uri ng proyekto, ay hindi ito tulad ng pangkaraniwang higanteng laser weapon na direktang tatarget sa kalaban gamit ang napakalakas na laser light upang tuluyang maabo ang anumang tatamaan nito. Ang enerhiya na mapuproduce nito ay magiging unlimited energy source ng China tungo sa advancement ng mga makapaminsalang armas tulad ng nuclear weapons at marami pang iba. Ngunit ayon sa mga eksperto na sa mga kinikilos ng China ngayon ay hindi malayo na dinidevelop nila ang laser fusion facility ito upang may kakayahan na gamitin bilang direktang armas na makapaminsala sa sinumang direktang tatamaan ito. Dagdag pa niya na hindi mabilang ang mga malalaking kumpanya ngayon sa mundo ang nagpapaligsahan na iperpekto ang ganitong uri ng pasilidad dahil ang enerhiya ang galing dito ay limitless, malinis at mas stable kaysa typical na nuclear power plant na gamit ng maraming mauunlad na bansa. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang mga nuclear plant ngayon ay tumatakbo sa tinatawag na nuclear fission, kung saan ang atom ng uranium ay hinahati sa dalawang mas maliliit na bahagi na siyang nagpuproduce ng napakalakas na enerhiya. Sa kabilang banda, ang pasilidad na pinapagawa ng China ay tatakbo sa pamamagitan ng nuclear fusion, kung saan i-combine naman ng proseso dito ang dalawang light elements tulad ng deuterium at tritium upang mag-produce ng malakas na enerhiya na mas stable, mas safe at mas kakaunti ang radiation kaysa nuclear fission. Kaya ito ang tinuturing na mas efficient at mas ligtas na energy source.
Meron na rin ganitong klaseng pasilidad sa US sa pamamagitan ng National Ignition Facility sa California, kung saan tagumpay silang nakagawa ng malakas na fusion energy noong 2022 gamit ang laser ignition technology. Subalit ang pasilidad na ito sa China ay 50% na mas malaki kaysa sa kasalukuyang pasilidad sa US, bilang patunay na talagang gustong ungusan ng China ang Estados Unidos sa anumang larangan. At ayon sa mga eksperto ay tila nagtatagumpay na sila sa kanilang layunin na ito base sa paglakas ng kanilang militar at paglaki ng kanilang ekonomiya. Bukod sa posibilidad na gamitin ito bilang armas kapag naperpekto ng China ang nuclear fusion energy sa loob ng pasilidad, maaari rin nila umano itong gamitin sa advanced research and development ng makabagong nuclear arsenal na magiging pinakamalakas sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pasilidad na ito ay hindi na kailangan pang i-testing ang mga bagong nuclear arsenal ng China sa pamamagitan ng konbensyonal na paraan kagaya ng pagpapaputok nito sa karagatan o sa ilalim ng tunnel. Dahil gamit ang nuclear fusion facility ay mas mabilis silang makapag-conduct ng testing gamit ang malakas na laser kung gaano ka-epektibo ang isang material o kombinasyon ng materyales bilang sangkap sa isang nuclear weapon at ano ang level ng enerhiyang kaya nitong ilabas. Sa pamamagitan ng pag-e-expose ng mga naturang materyales sa isang napakalakas na laser beam, eksaktong masusukat ang kapasidad ng mga ito na mag-produce ng pambihirang lakas ng nuclear explosion, at dito ay dapat mabahala di umano ang buong mundo kapag nagkataon. Ayon pa sa isang kilalang nuclear analyst na si William Alberti, ang sinumang bansa na makakapagpatayo at maperpekto ang ganitong klaseng pasilidad ay walang dudang mangunguna sa larangan ng nuclear weapons race sa buong mundo. Isa itong malinaw na indikasyon na ang pasilidad ay isang ambisyosong proyekto ng China na maungusan ng US at iba pang bansa. Sa ngayon, ang US pa rin ang nangunguna sa larangan ng fusion race, subalit mabilis ang pag-usad ng China at sa laki at dami ng mga nuclear fusion facility na kanilang pinapagawa ay tila panahon na lang ang bibilangin sa pagiging numero 1 nila sa larangang ito. Kaya panahon na umano upang pag-igihan ng US at ng ibang bansa na palakasin ang kanilang sariling development ng nuclear fusion kung ayaw nilang maungusan at baka pagsisihan pa nila ito sa hinaharap, dagdag pa ng nuclear analyst. Kasabay ng pag-leak ng naturang imahe sa internet ay ang pag-contact umano ng mga kilalang media outlets sa Ministry of Defense ng China upang makahingi ng eksplenasyon. Subalit ni isa sa kanila ay hindi pinaunlakan ng gobyerno ng China ayon pa sa ulat ng CNN. Patunay lamang na ayaw pag-usapan ng China ang sikreto nilang proyektong ito. Ngunit salamat sa mga private satellite imaging company tulad ng Planet Labs, walang naitatagong sikreto na hindi nabubunyag hanggang kaya itong mahagip ng satellite mula sa kalawakan. Subalit bukod sa US at China, ay hindi rin papahuli ang Japan sa kanilang pag-develop ng sariling nuclear fusion reactor dahil sa tulong ng European Union ay nagpapatayo rin ang Japan ng 6 na palapag na gusali sa Japanese city ng Naka. At tinatawag nila ang proyektong ito na Tokamak. Ang pasilidad na ito ay dinisenyo upang kayang mag-produce at mag-imbak ng superheated gases na kayang umabot ang init sa temperatura na 200 million degrees Celsius. Halos 10 beses na mas mainit kaysa surface ng araw. Bagamat mas peaceful at source of energy lamang ang purpose ng proyektong ito, hindi maikakailang minamadali rin ito ng Japan dahil sa banta na dala ng China sa kanilang bansa. Sa katunayan ay nagbanta na ang China sa Japan kamakailan lang na huwag makialam sa intensyon nila na sakupin ang Taiwan, kung hindi ay may malaking kabayaran na kapalit sa pangingialam nito. Ayon kay Chinese Foreign Minister Wang Yi, magdudulot lamang ng gulo sa Japan kung mangingialam sila sa mga usapin tungkol sa Taiwan. Ito ay sa kabila ng sinasabi ng ilan na bumubuti na ang bilateral ties ng dalawang bansa. Kinumpirma ni Wang na bagamat positibo na ang pag-usad ng kanilang relasyon mula nang magkasundo sina Chinese President Xi Jinping at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba sa Peru noong November 2024 sa kanilang unang summit tungkol sa kanilang relasyon. Pero ang pangingialam sa usapin ng Taiwan ay hindi dapat pasukan ng Japan. Kaugnay nito, kinutya ni Wang ang mga opisyal ng Japan na nasa likod ng mga tinatawag na Taiwan Independence Forces. Tiniyak din ni Wang na wala nang makakapigil pa sa muling pagsasama ng China at Taiwan dahil tinuturing na probinsya ng China ang naturang bansa at magdudulot lamang ng gulo sa sinumang pipigil dito.
Ayon kay Wang, laging pagkakataon at hindi banta ang kanilang pinipresenta sa Japan sa tuwing sila ay nag-uusap. Halimbawa nito, sinabi ni Wang na sila na ang bahala sa pagsasaayos ng total ban sa mga Japanese seafood import papasok ng China at pagpapalaya sa ilang Japanese national na nakadetain ngayon dahil sa alegasyon ng espionage sa batas ng China. Matatandaang nagkasundo ang China at Japan noong September 2024 na unti-untiin ng China ang pagtanggal ng ban ng seafood imports mula sa Japan sa kondisyon na makikilahok ang China sa monitoring ng paglinis sa radioactive wastewater na ibinubuga mula sa nasirang Fukushima Daiichi nuclear plant sa dagat ng Japan. Kaya inulit ng China na ang kanilang relasyon ay magiging maayos hanggat hindi manghimasok ang Japan sa usapin ng Taiwan. Ngunit hindi naman nababahala ang Japan sa pahayag na ito ng Chinese official at sinabing gusto rin nilang malaman ng China na tutuparin ito ang kung anuman ang napagkasunduan nila. Maliban na lang kung patuloy pa rin ang China sa pagiging agresibo sa pang-aangkin nito ng Japanese island na Senkaku. Ganon din ang patuloy na panghaharas ng Chinese military planes sa mga military plane ng Japan na naglalakbay sa international airspace na malapit sa South China Sea. Ngunit sa kabila ng mga pulong ng Japan at China ay ang pagsusumikap ng Japan na dagdagan ng kanilang military budget sa mga susunod na 5 taon na siyang magiging pinakamalaki sa kanilang kasaysayan bilang tugon sa tumataas na banta ng China at North Korea sa Asia-Pacific region. Sa kabilang dako, kasabay ng pahayag tungkol sa Japan, hindi rin matiis at binanggit ni Wang ang mga taripa na ipinataw ni US President Donald Trump sa kanila. Ayaw ng China na tila may isang bansang nagdudumina sa kanila at kinakalaban sila tulad ng US. Ang isang malaking bansa o mano ay dapat magbigay galang sa ibang bansa at hindi ito dapat maglagay ng makasariling interes bago ang mga prinsipyo. Lalo na ay huwag sanang gamitin ang kapangyarihan nito pang mang-api ng mga mahihina. Matatandaang ipinataw ng US ang karagdagang taripa sa mga import ng China habang inakusahan ng Beijing na sila ang may kasalanan sa patuloy na pagpasok ng mga iligal na drogang fentanyl sa Estados Unidos. Bilang ganti, nagpatupad ang China ng karagdagang 15% na taripa sa mga import na mga produktong pang-agrikultura mula sa Estados Unidos. Ipinaglaban ni Wang na ang China ay nagpapatupad ng pinakamahigpit at pinakakomprehensibong mga patakaran laban sa droga sa buong mundo. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit sila ang sinisisi ng US pagdating sa issue ng fentanyl. Pagdating naman sa relasyon ng China at Russia, sinabi ni Wang na anuman ang magiging takbo ng international na kalagayan, hindi magbabago ang kanilang pagkakaibigan. Sinabi niya ito bilang tugon sa umanong pag-uusap ng US at Russia sa gitnang silangan upang tapusin na ang gera sa Ukraine na nasa ika-4 na taon na. Ipinangako rin ni Wang na magpapatuloy ang China sa pagtulong sa krisis sa Ukraine at magbibigay ng kapayapaan sa mundo. Ayon pa sa kanya, walang panalo sa isang labanan ngunit lahat ay nakakamit sa kapayapaan. Matatanda ang pinapalakas ng China at Russia ang kanilang mga ugnayan sa mga nakaraang taon. Kabilang narito ang pagtuligsa ng Beijing sa mga Western sanction laban sa Moscow dahil sa digmaan. Sinabi ni Wang na ang China ay magdiriwang ng ika-80 anibersaryo sa tinatawag nitong tagumpay sa digmaan laban sa pagsakop ng Japan noong 1937 hanggang 1945. Dito nga ay sinabi ni Wang na inanyayahan ni Xi ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin at ang Prime Minister ng Japan na dumalo sa mga kaganapan ng anibersaryo ng digmaan sa unang linggo ng Setyembre. Samantala, inakusahan din ni Wang ang Pilipinas sa mga tensyon sa South China Sea kung saan ang mga malalawak na territorial claim ng China ay sumasalungat sa mga claim ng Pilipinas. Sinabi pa nitong ang Pilipinas ang gumagawa ng gulo at may layuning sirain ng China. Sinabi ni Wang na magpapatuloy ang China sa pagprotekta ng territorial na soberanya nito at mga karapatang pandagat alinsunod sa kanilang batas. Sa kabilang banda, isang higanting bansa pa sa Asia ang gumagawa rin ng paraan na palawigin ang kanilang puwersa at impluensya dahil sa banta ng China. At yan ay walang iba kundi ang India. Dahil dito ay ginanap ang ika-6 na edisyon ng magkasamang pagsasanay pangmilitar ng India at Japan na tinatawag na Dharma Guardian sa East Fuji Training Area sa Japan. Ginanap ito mula February 24 hanggang March 9 na layong magkaroon ng makabuluhang hakbang sa bilateral na kooperasyong pandepensa ng dalawang bansa. Dumalo sa seremonya ng pagtatapos si Lieutenant General Toriumi Seiji,
ang Commanding General ng Japan Ground Self-Defense Force 1st Division. Ipinahayag niya ang pasasalamat sa mga kasali na militar dahil sa matagumpay nilang pagtupad sa mga layunin ng pagsasanay. Ayon sa opisyal ng Japanese Army, ang pangunahing layunin ng Exercise Dharma Guardian ay ang counter-terrorism operation sa mga naturang bansa. Kasama rin sa pagsasanay ang mga aktibidad kaugnay sa mga operasyon ng United Nations para sa pagpapanatili ng kapayapaan, tulad ng humanitarian assistance and disaster relief. Sa buong proseso ng pagsasanay, nakilahok ang mga tropa sa mga tactical drill, nagpalitan ng operational knowledge at nagpatibay sa pagkakaibigan at tiwala sa isa't isa. Pinagtibay ng pagsasanay ang magkasanib na pangako ng dalawang bansa tungo sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon, at higit pang nagpapatibay ng kanilang matagal ng ugnayang pangdepensa, lalo na laban sa mas lumalakas na militar ng China at sa mas agresibo nitong mga kinikilos laban sa Japan at India. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.